Buong detalye sa viral cheating issue ni Lian de Guzman kay Vince Jimenez at ang reaksyon ng mga tao dito. Para sa mga Pilipino at sa mga taong nagdiriwang ng Pasko, ang pinakamasayang tradisyon na gustong gawin ng lahat ay ang pagbubukas ng regalo. Habang nagkakasiyahan ang ilan sa kanilang monito o monita at trending gift-giving ritual, isang magkasintahan naman ang tila napasobra sa pagbibigay ng regalo nila sa isa't isa. Viral nga ngayon ang kwento ng isang content creator na si Vince Jimenez at ang isinapubliko niyang panloloko ng kanyang ex-girlfriend na si Lian de Guzman. Ito ang ginawa niyang content na pinagpiestahan noong Kapaskuhan. Pinag-uusapan nitong mga nagdaang araw ang tungkol sa isang regalo na tila kakaiba sa lahat ng gustong matanggap ng isang tao. Nang buksan ni Lian ang kanyang regalo na bigay ni Vince, wala itong laman na karaniwang natatanggap ng mga kababaihan. Sa halip nakita niya ang ilang piraso ng papel na siyang babago pala sa buhay niya. Ang mga papel na ito ay ang printout ng ilang text messages at convo niya sa ibang lalaki na nagpapakita sa kanyang pagloloko. Pero ang dapat sanang pribado nilang pag-uusap sa isyong ito ay naibahagi pa sa maraming tao, lalo na sa social media. Dahil isang video creator si Vince, naisip niyang ipakita sa mga viewers niya at mga netizens ang ginawang panloloko sa kanya ng girlfriend. Planado niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ni-record niya isa-isa ang mga kaganapan mula sa pagbabalot ng regalo, pagsundo kay Lian at pagsakay nito sa kanyang kotse, pagbubukas ng regalo, maging ang kanilang mahabang pag-uusap ay recorded din. Hanggang sa pakikipag-break nito kay Lian ay ipinakita niya sa kanyang video. Mabilis naman itong kumalat sa social media. At sinabi ni Vince na ginamit umano siya ni Lian para sa mga free rides at libreng pagkain, habang hindi niya namamalayang ginagampanan na pala niya ang papel ng other man sa buhay nito. Ang mga screenshot na kanyang iniregalo kay Lian ay ang kanyang paraan para ilabas ang katotohanan. Subalit isang malaking problema ang kakaharapin ni Vince, bukod pa sa mga reaksyon na nakuha niya sa mga tao na nakaalam sa kwento nila. Ang tanong na nasa isip ng mga netizens, kailan pa naging krimen ang infidelity sa magkasintahan? Lalo na ang paglalabas ng katotohanan nito. Sa ginawa kasing paglalabas ng katotohanan ni Vince sa panloloko sa kanya ni Lian, nais lamang daw niyang magbigay ng warning sa ibang tao. Ngunit hindi sinusukat ng batas ang layunin ng moral terms. Ang screenshot ng isang pag-uusap ay nagiging illegal, lalo na kapag ito ay na-post, na-print, o na-share for public consumption. Itinuturing kasi ang isang pag-uusap online na pribado at kung walang pahintulot ng kabilang partido na ibahagi ito sa publiko. Pero para kay Vince, mainam na ginawa niyang publiko ang pag-cheat ng girlfriend dahil nasaktan siya rito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari na niyang ilabas ang mga pag-uusap na nangyari lamang sa pagitan ni Lian at ng isa pang lalaki. Dahil sa pangyayaring ito, sari-saring reaksyon ang pinakawala ng mga netizens sa iba't ibang social media platforms. Imbes na kampihan siya ng ilan sa mga ito, ay matinding pambabatikos ang inabot niya dahil sa ginawa niyang expose. Huli na rin kung maiisip pa ni Vince na tanggalin at burahin ang content na nai-upload niya dahil kalat na ito online. Marami ang nagsasabing nasa ilalim ng data privacy law ang ginawa niyang paglalabas ng pribadong usapan ni Lian at ng isang lalaki. Kahit gaano man siya kagalit sa kanyang girlfriend, ay hindi pa rin niya maaaring basta-basta na lang i-upload ito sa social media. Mas marami naman ang kumampi kay Lian kahit siya ang nakitaan ng kasalanan. Mali man daw ang ginawa nito. Mas mali naman daw ang ilabas ni Vince ang problema nila sa publiko. Ang ilang mga netizens naman ay hinihikayat si Lian na magsampa ng reklamo laban kay Vince dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya. Ani nga ng isang netizen, the so-called aggrieved boyfriend did not expose a crime. He created one. Dagdag pa nito, she is single, walang adultery, walang concubinage, walang krimen. Immoral to some, maybe. Illegal? No. Para naman sa isa, I understand the pain na naloko, pero wala talagang mabuting maidudulot ang pag-air ng dirty laundry sa internet. Nakakainis talaga si ate girl,
Pero sa ginagawa niyang yan si Karma at Universe na bahalang magtandem para sa kanya. O edi ngayon, nakakahanap pa ng ibang kakampi si girl. Opinyon naman ng isang netizen. I think confident sila na hindi siya kakasuhan ni girl. Siya na nga tong user at manloloko. Pakiramdam naman ng isang netizen. He wants to be famous sa social media. Looking at his posts, nagpo-promote siya ng accounts niya, taking advantage of the attention he's getting now. Clout chaser. Naging talakayan din ang tungkol sa Data Privacy Act of 2012 o Republic Act No. 10173 na isang comprehensive Philippine law na nagpoprotekta sa personal na impormasyon sa mga government and private systems na naglalayong itaguyod ang privacy rights habang tinitiyak ang daloy ng data for innovation, pagtatatag ng National Privacy Commission, at pagtukoy ng mga karapatan at mga obligasyon sa paghawak ng personal data with penalties for violations. Saklaw nito ang collection, processing, storage, at pagdidikta ng mga kinakailangan tulad ng informed consent for personal and sensitive data, ensuring compliance with international standards. Nariyan din ang Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175 na isang batas sa Pilipinas, criminalizing online offenses like hacking, identity theft, cybersex, and online libel. It establishes a legal framework for digital crimes, creating the Office of Cybercrime or OOC, and increasing penalties for existing crimes committed online, aiming to protect data and systems while balancing digital rights, though facing controversy over freedom of expression. Mayroon ding iba pang batas ang lumutang tulad ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act na nagpaparusa sa pagbabahagi ng pribado at intimate content ng walang pahintulot. Ang Safe Spaces Act naman ay tumutugon sa online acts intended to shame, harass, or humiliate. Samantala, naglabas naman ng official statement ang legal counsel ni Vince na Rimando Law Offices at ipinaliwanag ang nagawa ng kanilang kliyente. Ayon sa kanilang pahayag, this statement is issued by counsel, Rimando Law Office, for Mr. Vince Jimenez in relation to a social media post that has circulated publicly. The post was made during a period of emotional strain, arising from a personal matter, and represents Mr. Jimenez's subjective account of events, as he understood and experienced them at the time. It was not authored with intent to injure, malign, or cast aspersions upon any person. The content of the post was expressed in good faith and without malice. It was neither calculated to provoke public hostility, nor designed to cause reputational harm, but was an unguarded expression of personal sentiment in response to a private circumstance. Mr. Jimenez has since elected to disengage from further public discourse on the matter and respectfully seeks privacy moving forward. All inquiries shall be coursed exclusively through undersigned counsel. Hindi man intensyon ni Vince na pahiyain at dungisan ang pangalan at pagkatao ng kanyang ex-girlfriend dahil sa ginawa nito sa kanya. Malakas ang magiging laban ni Lian dito kung sakaling maisipan niyang maghain ng reklamo dahil may matibay siyang ebidensya na maaaring gamitin laban kay Vince. May ilang mga individual naman ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na makatulong kay Lian para masampahan ng kaso ang ex-boyfriend ng walang kapalit. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.